Magandang araw sa iyo, Kuya Dax. Matagal na akong tagapakinig ng channel mo. At sa dami ng mga kwentong na feature mo kahit yung mga old stories mo na dinelete mo na kasi hindi pasok sa criteria ni YouTube, napakinggan ko na. Kaya naisip ko na din na ibahagi ang sa akin. Matagal na itong nangyari, pero gusto ko na ding i-share ito. Hindi para ipagmalaki, kundi para may matutunan ng iba sa pagkakamali ko. Tawagin mo na lang akong Dexter, 27, at taga-Alabang. Sisimulan ko ang kwento ko taong 2017. Nagkaroon kami ng team building sa Batangas. Habang bumibili ako ng alak sa isang 7-Eleven malapit sa resort na nirentahan namin ng overnight, may isang babaeng lumapit at nagtanong kung anong alak ang masarap. Napansin kong may dating siya at mukhang sanay makipagkwentuhan kahit sa mga taong kakikilala pa lang niya. Balingkinitan siya, morena, at may isang klase ng ganda na hindi mo kaagad malilimutan. Nagpalitan kami ng mga biro at sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon kami ng instant connection. Habang pumipili ng alak, nagpatuloy ang aming biruan, ang aming kulitan. Sigurado kang ito ang gusto mo. Baka hindi mo kayanin yan. Sabi niya habang kinukuha ang isang bote ng matapang na alak. Napangisi naman ako. Kaya mo nga eh. Di ako rin. Baka nga ikaw ang unang bumigay mamaya. Natawa siya at tinapik ako sa balikat. Nako, hindi ako sumusuko. Isa akong mandirigma pagdating sa inuman. Doon na nagsimula ang mas masayang usapan namin. Napag-usapan namin ang mga kasama niya sa team building. Aniya, marami raw siyang teammates na mga ganda at sigurado magkakagusto sa akin dahil gwapo naman daw ako. Pabiro pa niya. Kahawig ko daw si Alden Richards, pero wala nga lang dimples at hindi mistiso. Napangiti ako at nagkunwaring nag-isip. So ibig sabihin, maraming babae sa inyo na pwede magkagusto sa akin? Hindi kaya sayangin ko ang pagkakataong ito? Biro ko. Umirap siya at pabirong tinampalang braso ko. Aba, feeling pogi naman to. Pero totoo yun. Baka nga makorsonadahan ka ng iba doon eh. Ikaw, wala ka bang interes sa akin? O mas okay na i-refer mo na lang ako sa mga teammates mo? Pangasar ko pa. Nagtibit balikat siya at ngumiti ng pilya. Well, depende. Baka kapag sumama ka sa amin, malaman mong ako pala ang pinakamasayang kasama. Napatawa ako sa sagot niya. May tiwala talaga siya sa sarili niya. At gusto ko ang ganong klase ng energy. Hindi ko alam kung alak lang ba talaga ang pinunta ko sa 7-Eleven nung gabing iyon. Pero tila may ibang alak na mas malakas ang tama. Yun ay ang presensya ni Irma. Sige na, sumama ka na. Mas masaya sa amin. Baka nga hindi ka na bumalik sa resort niyo mamaya. Aniya, habang nakangiti ng pilya. Hindi ko alam kung sa alak o sa ambience lang, pero parang may kung anong udyok sa akin na sumama. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Sa puntong iyon, alam kong may posibilidad na may mangyari. Pero mas nanalo ang excitement kaysa sa pag-aalala. Matapos kong ihatid ang alak sa mga kasama ko sa resort, bumalik ako sa gate kung saan naghihintay si Irma. Nagpaalam ako sa mga kasama ko na may babalikan lang na nakalimutan kong bilhin. Nang matanaw na ako ni Irma na palabas na ng resort, nakangiti siya. Parang alam niyang hindi ko siya matatanggihan. Sumama ako sa kanya papunta sa resort nila. At tama nga siya, Kuya Dax. Marami siyang teammates na magaganda.
Pero siya lang talaga ang bukod tangi. Siya ang madaldal, prangka, at may isang klase ng aura na hindi mo basta-basta matatalikuran. Habang dumadami ang tagay, hindi ko na malayang nakisama na ako sa inuman nila. Masaya ang grupo nila. Pero ang atensyon ko ay palagi bumabalik kay Irma. Pareho kaming nawala sa bilang ng iniinom namin. That time, Kuya Dax, hindi ko alam kung lasing na talaga siya or naglalasing-lasingan lang. Pero unti-unti siyang nagiging wild. Malakas tumawa, dumidikit sa akin, at hindi inaalis ang tingin niya sa akin. Lumalim ang gabi at napansin kong nahihilo na siya. Hinawakan niya ang braso ko at ibinulong na, "Dex, ihatid mo na ako sa kwarto ko. Medyo may tama na ako eh." Sinamahan ko siya sa kwarto niya. Inalalayan habang pabagsak na siyang humiga sa kama. Akala ko'y natutulog na siya. Pero nang humarap siya sa akin, may kakaibang titig sa kanyang mga mata. Bago ko pa maisip kung ano ang dapat kong gawin, hinila niya na ako papalapit sa kanya. At doon nga'y sa pagitan ng alkohol, ng init ng gabi, at ng tahimik na resort, nangyari ang isang bagay na hindi dapat mangyari sa aming dalawa. Nagising na lang ako ng madaling araw na wala na siya sa tabi ko. Nang bumangon naman ako at lumabas sa kwarto niya, hindi ko na rin naabutan ang mga kasama niyang nagiinuman kanina. Tahimik na ang paligid. Wala nang katao-tao sa tabi ng pool kanina. Hindi ko na rin hinanap si Irma, kaya ang ginawa ko na lang ay bumalik na lang ako sa resort kung saan nandun ang mga kasama ko. Isang taon ang matuloy na lumipas at dumating ang isang malaking family reunion. Sa pagpasok ko sa venue, isang pamilyar na mukha ang agad kong napansin. Siya, si Irma. Hindi ko agad na proseso ang nakita ko, lalo na nang lumapit ang tita Elsa ko at ipinakilala siya bilang anak niya. Sa sandaling iyon, bumalik ang lahat ng alaala ng gabing iyon at napagtanto kong first cousin ko pala siya. Sa una, nagkunwari kaming hindi pa magkakilala. Nagkaroon kami ng formal na pagbati, kasabay ng mga tipid ng ngiti. Habang abala ang mga kamag-anak namin sa pag-aasikaso ng pagkain at sa pagbati sa isa't isa, hindi namin maiwasang sulyapan ang isa't isa. Tila parehong hindi makapaniwala sa nalaman namin. Sa tuwing may ibang kasama kaming tao, nagkukunwari kaming ngayon lang nagkakilala. Nagpapalitan kami ng mga tanong na parang estranghero sa isa't isa. Pero sa tuwing magkakaroon kami ng pagkakataong mapag-isa, mabilis kaming lumilipat sa totoong usapan. Grabe no? Hindi ko ina-expect na ganito ang magiging sitwasyon natin. Bulong niya. Habang pareho kaming nakaupo sa isang tahimik na sulok sa venue. Napangisi ako. Oo nga eh. Parang eksena sa pelikula no? Yung tipong hindi pwedeng magtuloy pero may hindi maiiwasang koneksyon. Napangiti siya at nilaro ang kanyang baso. Naalala mo ba yung sa Batangas, yung gabing iyon? Tumango ako. Paano ko makakalimutan yun? Ikaw ang nagdala sa akin doon, di ba? Pinilit mo ako sumama tapos sinabi mong baka makursunodahan ako ng mga teammates mo, di ba? Napatawa naman siya ng mahina. Ikaw naman kasi feeling gwapo ka. Sabi ko na ngang marami kang magiging fans doon. Hindi ka naman pumili ng iba. Ako pa talaga na kursunodahan mo. Nagkatitigan kami. Tila nagbalik sa amin ang gabing iyon. Biro lang ang palitan ng salita namin sa reunion. Pero sa bawat pagbabalik tanaw namin,
Alam namin pareho na hindi yun simpleng alaala lang. Nang mapag-usapan namin ang alak, pareho kaming napangiti. Mukhang magaling ka pa rin pumili ng alak ah. Pabulong niyang biro. Habang nakatitig sa akin, sabay sulyap sa mga inumin na nasa mesa. Natawa ako. Naalala ang gabing iyon sa Batangas kung saan nagsimula ang lahat. Ikaw nga nagturo sa akin kung alin ang malakas ang tama, di ba? Sagot ko at bahagyang kinilig sa alaala. Mabilis kaming nagpalitan ng biro. Pilit na itinatago ang tunay na nararamdaman. Pero alam naming pareho na may iba pang kahulugan ang aming mga salita. Dapat doon pa lang ay tinapos na namin ang lahat. Pero sa halip na lumayo, mas lalo kaming napalapit sa isa't isa. Hindi namin alam kung paano pipigilan ang isang bagay na matagal nang nag-umpisa. Palihim kaming nakikita. Gumagawa ng dahilan para makahanap ng oras. Hindi nagtagal ay nagkaroon kami ng palihim na komunikasyon. Nagsimula ito sa simpleng text at tawag. Sa isang maikling, "Kumusta na?" na nauwi sa pagkikita. Tuwing may pagkakataon ay pinaplano namin ang aming tagpuan sa mga lugar kung saan wala kaming kakilala. Madalas kaming kumakain sa mga tahimik na restaurant sa labas ng lungsod. Magkatabi kami sa isang upuan. Nag-uusap ng mahina pero puno ng saya. Kapag walang masyadong tao, palihim niyang hinahawakan ng kamay ko sa ilalim ng mesa. Isang simpleng kilos na nagdadala sa akin ng kakaibang init. Minsan, nanonood kami ng sine sa mga hindi sikat na mall. Lagi naming pinipili ang pinakahuling screening kung kailan kakaunti lang ang tao. Hindi kami nakakapag-focus sa pelikula. Dahil mas abala kami sa palihim na bulungan at mahigpit na hawak sa isa't isa. Sa tuwing hindi sapat ang oras para sa aming dalawa, dumediretso kami sa isang hotel. Pasimple kaming pumapasok sa lobby. Hindi nagpapahalata. Sa loob ng kwarto, doon lang namin na ibubuhos ang lahat ng damdamin. Hindi lamang iyon tungkol sa init ng katawan, kundi pati na rin sa ligayang hindi namin kayang ipakita sa labas ng mundong nakapalibot sa amin. Pero sa bawat pagtatagpo, may hatid itong bigat. Alam naming mali, pero mahirap bumitaw. Sa bawat yakap, may halong takot. Takot na baka may makaalam. Takot na baka isang araw, hindi na namin kayang tapusin ito. Dumating ang panahon na nagkaroon kami ng kanya-kanyang boyfriend at girlfriend. Unti-unti akong lumayo. Sinusubukan putulin ang hindi tamang ugnayan namin. Pero mas mahirap ito kaysa sa inakala ko. Lalo na nang malaman kong may bago na rin siyang minamahal. Doon namin napagtanto kung gaano namin niloko ang sarili namin sa pag-aakalang walang masasaktan sa ginagawa namin. Kuya Dax, hindi ako proud sa nangyari sa akin. Alam kong maraming huhusga at may mga hindi makakaunawa. Pero itong katotohanan, may mga bagay na sa buhay na kahit gaano mo kagustuhang ituloy, kailangan mong bitawan dahil hindi ito tama. Sa lahat ng makakarinig ng kwento ko, sana ay may mapulot kayong aral. Hindi lahat ng bagay na masarap sa simula ay may magandang kahihinatnan. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang pagpili ng tama, kahit masakit at kahit mahirap. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Kuya Dax. Maraming salamat po sa pagbabasa. Sana ma-feature mo itong kwento ko sa channel mo. More power po at more subscribers to come. At ako, si Dexter ng Alabang. At ito, ang true confession ko.